Ang alamat ng gubat na nagpapakita ng kulay. Noong unang panahon, ang gubat ay kulay luntian lamang. Lahat ng puno at halaman ay halos magkakapareho ng kulay. Ang mga hayop ay nagtatago dahil natatakot silang mapansin sa kanilang paligid. Isang batang babae na nagngangalang Maya ang napadpad sa gubat. Napansin niya ang kakaibang katahimikan. Maya, nagtaka. Bakit po ang gubat na ito ay luntian lang at parang walang buhay? Biglang may lumitaw na maliit na diwata mula sa gitna ng mga puno. Diwata, kumusta Maya? Ako ang diwata ng gubat. Matagal nang walang kulay ang gubat dahil maraming nilalang ang hindi nagmamalasakit sa kapaligiran. Maya, nalungkot ngunit determinado. Paano po natin maibabalik ang kulay ng gubat? Diwata, kung aalagaan mo ang mga halaman, hayop, at magpapakita ng kabutihan sa gubat, unti-unti itong magpapakita ng makukulay na anyo. Lumakad si Maya sa paligid at tinulungan ang mga hayop at halaman. Pinakain ang mga ibon, inalagaan ang mga bulaklak, at nilinis ang mga damo sa paligid. Maya, masaya. Ang saya po kapag nakakatulong ka sa iba. Parang mas maganda po ang gubat. Unti-unti, ang gubat ay nagkaroon ng makukulay na halaman. Nagliwanag ang mga bulaklak at ang mga hayop ay lumabas mula sa kanilang taguan. Diwata, ngumiti. Maya, ang tunay na kulay ng gubat ay ang kabutihan at malasakit ng mga nilalang dito. Salamat sa iyong puso. Mula noon, palaging nag-aalaga si Maya sa gubat at natutunan niyang ang kabutihan at pagmamalasakit ay nagdadala ng kulay at buhay sa mundo. Aral ng kwento. Ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa ay nagdadala ng kulay, buhay, at saya sa mundo. Kahit maliit na tulong ay may malaking epekto sa paligid. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!